ang sabi nyo nga po, hindi totoo yung 5 million pesos. Pero para klaro lang din po sa mga nakikinig sa atin, may tulong po ba pinansyal o kahit anong klaseng tulong na ibinigay po kayo dito sa 18 Marines? Basta ako, tumutulong sa 18 Marines. Nung umpisa pa man, sinabi ko na yan, hindi ko naman yan tinatago. Mhm. Dahil ang sinasabi ko sa kanila, yung nangyari kay Sergeant Orly Gutesa, hindi ako papayag na yung pamilya, natatakot nila, pinabantayan nila yung bahay, maging si Sergeant Orly Gutesa, nung una proteksyon, naging detensyon. So ako, tumutulong at marami ding tutulong. As to the amount, hindi ko masabi kung ano sasabihin mo na gaano kalaki ba yan kasi madami sila 18 tong mga sundalong to at hindi ko naman kaya na tulungan ng buo ang lahat ng pangangailangan. Pero hangga't kaya kong makatulong sa kanila, tutulong talaga ako. Oo, hindi nyo po masabi yung amount. Pero yung tulong po bang ibinibigay nyo sa kanila, is it weekly, monthly, pangkain po ba ito, pangrenta ng Hindi, bahay? wala. Basta tumutulong ako sa kanila and marami pang tutulong sa kanila. Marami din tumutulong, no, kahit naman nung nakaraan. At yung mga nakikinig po, yung mga nanonood, iniisip pa po namin paano gagawa ng isang pondo para sa kanila, para kung sino yung gusto mag-donate at umalalay dun sa 18 Marines ay welcome po. Maraming mga nagsisignify na sila mismo magre-raise ng pondo Mhm. para malalayan yung 18 Marines. Oo. Kung Mike, tama nga, no, nung huling namin kayong kausap ni Manong Ted, nabanggit nyo na rin po yan na talagang kayo, very honest and open, na tumutulong naman talaga kayo dito sa 18 Marines sa ito dahil naniniwala kayo sa kanilang ipinaglalaban. Kung di na po natin maalala kung kung anumang halaga yung naibigay na, kailan po yung huli na nagbigay kayo ng financial help sa kanila? Nung huli siguro nung after silang lumabas, hindi naman ako nagbigay ng financial help. Inalalayan ko sila, in fact nakita nga pa nga yung kotse ko doon, yun nga yung naging batean doon sa NBI. And kahit papano, yung mga ilang kasama na ako yung nag-organize kung paano sila magtatago, kung paano sila kahit yung pang-araw-araw na pangangailangan na nakaalalay kami. Hindi lang naman ako yan. Ayoko lang sabihin, pero maraming retratong sundalo ang nakaalalay din sa kanila. Oo. Pero sabi niyo po kasi hindi financial help, pero pangangailangan nila sa araw-araw. Paano po ba yung explanation nun, sir? Well, for example, nung mga panahon na yon, syempre kakain din yung mga tao, nakaalalay ka, 'di ba? Kung ano yung mabibigay mo sa kanila, kung ano yung matutulong, Mhm. kung bigas, kung kailangan nila ng mga ulam. Ito yung mga tulong na patuloy naming ginagawa dahil nga nagtatago sila hinahanap sila. Ah, Siguro masasabi ko kahit kahapon, no, sinusundan sila. So ito yung patuloy na kailangan gawin para maproteksyonan itong mga sundalong to. Oo. So at least klaro po, hindi financial help. Halimbawa kung kailangan po ng pagkain, bibili kayo at yun ang ibibigay sa kanila. Para hindi makulayan. Ganun po ang ginagawa niyo, Basta Kong. kung ano man yung pangangailangan, gagawin namin. Hindi ko masabi na ito lang o ganito lang. Kasi Mhm. iba-iba naman, matagal na rin silang nandyan na nagtatago. Matagal na rin naman sila may mga umiikot, gumagalaw. So tuloy-tuloy naman kung ano yung mga pwede nating maiaalala, mga alalay para sa kanila. And you're confident na walang mahahanap na ebidensya po itong sinamatibag tungkol po sa inyo sa pagbibigay nyo ng 5 milyong piso na yan? Alam mo, kahit na magbigay ako ng lagpas pa sa 5 milyon, kahit magbigay ang kahit sinong tao ng pera sa kanila, hindi yun problema. Kanyari kami, pribado ko, o may Mhm. tutulong na pribado sa kanila, hindi yun illegal. Pero kahit na nga sabihin mo na ganung pagtulong, hindi rin totoo yung sinasabing 5 milyon. Kaya yung tulong namin, tuloy-tuloy kami tutulong. Kung sino man ang gustong tumulong, hindi po illegal yan. Walang masama. At kung naniniwala kayo sa adikain nila, sa kanilang mga sinasabi, at naniniwala kayong kailangan silang tulungan, wala hong problema yan. So, yung pagtulong, hindi ho illegal yan. Yung sinasabi ni Atty. Matibag, huwag kayong maniwala. Ang gusto niyang palabasin, siraan yung mga Marines na may kapalit na pera yung pagsalita. Wala pong ganon. Ang mga sundalong to, hindi nakinabang ng mga panahon na bigay ng pera. Ang mga sundalong to, nagtrabaho para sa bansa. At kung nagsasalita sila ngayon, ito po ay patuloy dahil sa kanilang paniniwala na serbisyo para sa ating bansa. Yung nakita nilang korupsyon, ay nakita nila itong palang pagdi-deliver ng pera ay konektado rito. Kaya ngayon po sila nagsasalita. Yan ang importante sa ginagawa ng ating kasundaluhan sa ngayon.